Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zindy. 28 years old na sa ngayon at tubong Quezon Province pero nakatira ngayon dito sa Rising Sun Village, Project 8, Quezon City. Year 2022 pa ako nakasubscribe sa inyo at marami na akong napakinggang storya sa inyong channel. Anyway, may mga napakinggan akong horror story sa channel ninyo tungkol sa mga multo, white lady at mga engkanto. At yun na nga masasabi kong nakaka-relate po ako. Nakaranas kasi ako ng kababalaghan pero hindi ko matukoy kung anong nilalangang nakita ko noon. Papadudot sisimulan ko ang aking kwento noong grade 5 pa lamang ako. Nang mga panahong yon ay hindi ako nakakakita pa ng mga multo o yung tinatawag na mga supernatural o paranormal beings. Isa lamang akong ordinaryong dalagita na ang hilig ay ang magpaganda, magpa-cute at kiligin sa mga Asian novelas. Mahilig din akong manood ng mga horror movies pero never in my life na inisip kong makakaranas ako ng kababalaghan sa buhay ko. At nagsimula ang lahat nang may nag-transfer sa amin na isang lalaking estudyante. Siya si Raymerson. Siya po ang pinakamaliit sa aming klase at mukhang nerd, tahimik at mahiyain. Palagi siyang kinakabahan kapag nagre-report kami. Inamin din niya sa amin sa buong klase na meron siyang stage fright o takot siyang magsalita sa harapan ng marami. Pero sa kabila ng kanyang shy personality ay may tinatago siyang isang kababalaghan. Isang araw pagkatapos ng klase namin ay isa ako sa mga naunang lumabas para umuwi. Natatandaan kong kasama ko pa ang mga kaklase ko na naghihintay sa terminal para makasakay ng tricycle nang maalala kong may naiwan pala akong gamit sa classroom namin. Kaya agad akong nagpaalam sa mga kaklase ko at bumalik sa room namin. Pero papadudot, pagbalik ko sa aming classroom ay naabutan kong nakatalikod at nakatayo si Raymerson at tila may sinisilip sa kabilang bintana. Ngunit hindi sa kanya napunta ang atensyon ko kundi sa lalaking katabi niya. Oo, may katabi siyang nakaputi at tila nagliliwanag na nilalang. Nakatitig ito kay Raymerson na parang nagbabantay. Natulala ako papadudot. At nanginig ang mga tuhod ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa tila naramdaman ng nilalang na nakatingin ako sa kanya kaya bumaling ito sa akin. Nagkatitigan po kami. Nagulat ako kasi kakaiba ang kanyang mga mata. Para bang kulay ginto. Tapos ang damit niya ay parang damit ng sakristan sa sobrang haba. Kulay ginto rin ang kanyang buhok. At may itsura ang nilalang. Hindi po siya pangit at nakakatakot. Matangkad din po ito at halos umabot na nga sa kisame ang ulo niya. So yun na nga, nakatingin na sa akin yung nilalang. Tapos ay nakaramdam na rin si Raymerson na may tao sa labas ng classroom. Kaya lumingon siya at nakita niya rin po ako. Huwag kang matakot sa kanya. Zindy, mabait siya. Sabi pa niya sa akin. Sa kabilang banda ay bigla naman akong natauhan at dahil nanginginig pa rin ang mga tuhod ko sa takot ay tumakbo ko palayo sa classroom.
Hindi ko tuloy nakuha yung gamit kong naiwan sa classroom namin. Kinabukasan pagpasok ko ay tahimik lamang ako sa klase habang yung mga kaklase ko ay maingay dahil sa wala pa ang homeroom advisor namin. Mamayang kaunti ay dumating si Raymerson at lumapit sa akin. At nagulat ako na inabot niya sa akin yung naiwan kong gamit, isang libro at yung pencil case ko. Alam kong bumalik ka dito kahapon kasi naiwanan mo tong mga gamit mo. Eto, tanggapin mo na. Nakangiting wika ni Raymerson sa akin. Salamat, tipid kong sagot sa kanya habang kinukuha ko ang aking mga gamit. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang assigned seat at dumating na rin ang aming homeroom advisor para magturo sa aming first subject. Habang nagkaklase ang teacher namin ay napatingin ako sa labas ng classroom, sa koridor kung saan ako nakatayo noon. Papadudot nagulat ako nang makita ko ang lalaking nagliliwanag na nakasilip sa bintana at nakatingin ito kay Raymerson. Dahil sa kaba, sinabi ko yon sa katabi kong estudyante. Risa, nakikita mo yung matangkad na lalaki nagliliwanag na nakasilip sa may bintana? Tanong ko sa kanya. Lumingon naman si Risa sa bintana sa koridor. Wala naman akong nakikita eh. Nagtataka niyang sabi sa akin. Sigurado ka? Wika ko habang nakatingin pa rin sa lalaking nagliliwanag. Oo, wala talaga. Wala akong nakikita. Naku Cindy, kung ano-ano yung mga nakikita mo ha, baka nababaliw ka na. Wika ni Risa sa akin na natatawa. Sira, sabi ko na lamang sa kanya at binaling ko na lamang ang atensyon ko sa aming teacher na nagtuturo sa harapan. Pero napatingin ako kay Raymerson na nakaupo sa bandang harapan. Nagulat ako kasi nakalingon siya sa akin. Katinginan kami at misteryosong napangiti siya sa akin. Na para bang sinasabi niya sa akin na nasa labas nga ang lalaking nagliliwanag. At yun na nga po papadudot. Sa loob ng isang academic year ay naging madalas ang pagpapakita sa akin ng lalaking nagliliwanag na sa tingin ko ay nagbabantay kay Raymerson. Pero noong grade 6 na kami, hindi na pumasok si Raymerson at nabalitaan ko na lamang na nag-transfer na ito sa ibang school. Hindi ko na rin nakita ang lalaking nagliliwanag sa school namin. Papadudot lumipas sa mga taon at naka-move on din po ako sa kababalaghang yon. Sa totoo lang ay nakalimutan ko na yon at si Raymerson. Grade 11 ako noon at ng mga panahong yun ay uso yung bulakbol and cutting classes. Yes, nag-cutting classes ako at may boyfriend ako that time na isang college student na. Kahit magkaiba man kami ng eskwelahan ay palagi kaming nagkikita at kung saan-saan kami napapadpad. Isang araw ay niyaya ako ng boyfriend kong si Anthony na pumunta sa kanyang kinalakhang probinsya. Pumayag naman ako at pagdating namin doon ay mainit naman akong sinalubong ng mga kapamilya at mga kamag-anak ni Anthony. The same day, inaya niya akong pumunta sa isang mataas na lugar na may masukal at bato-batong daanan. Sabi nga niya may falls daw doon at bukal na may korteng puso. Siyempre ako na hindi naman palalabas ng bahay ay sumama ako. Dala ng kuryosidad na pag-iisip at agad kaming nagtungo. Noong nakarating na kami sa lugar, may dinaanan pa kaming masukal na daan pababa ng bundok at may maliit na ilog kaming dinaanan. Sa takot ko kasi walang masyadong bahay ay sinabi ko kay boyfriend na balik na lang tayo kasi nakakatakot dito. Lalo pat malayo din yung nalakad namin. Sabi niya ay na wag na lang daw akong matakot kasi nakapunta na daw siya doon once kasamang mga kabarkada niya dati. Pinilit ko talagang umuwi kami kasi kakaiba ang nararamdaman ko sa lugar na yon. Parang may nakamasid na hindi ko mawari papadudot. Sabi nga huwag ko daw isipin ang takot. Mas isipin ko daw na ma-excite. Kasi nga maganda daw yung falls at bukal na mapupuntahan namin.
Wala na din akong magawa, malayo na rin ang nailakad namin so nagstay na lamang ako. Samantala pagkarating namin doon ay namangha ako kasi ang ganda pala ng falls. Parang Hagdan Falls siya na kilala sa tawag na Tinago Falls kasi parang nakatago lamang siya sa mga tao. Agad kaming naligo at nag-obserba sa hindi kalayuan at nakita kong may isa pang bukal na medyo malalim kasi yung tubig ay medyo maitim kasi hindi kita kung ano man ang nasa ilalim, kung mabato ba o buhangin. Sa takot ko ay umahon muna ako at tumambay ako sa may malaking bato at umupo para panoorin si boyfriend na may hinuhuling maliit na isda. Sa pagmamasid ko ay may nahagip ako sa isang puno na malaki. Hindi ko alam kung anong puno basta ang mga dahon ay malalaki at malalapat. Sa gilid ng puno ay may isa pang puno na katulad sa unang binanggit ko. Napansin ko na gumagalaw yung dahon kahit na wala namang masyadong hangin. Sa isip ko ay baka hayop lang o ibon na dumadaan. Mahigit isang oras ang lumipas nang naisipan na naming umuwi at inayos muna namin ang mga basurang nakakalat dahil may dala kaming mga snack food. Siyempre ako ay naniniwala ako sa mga elemento kaya kinausap ko noon ang boyfriend ko. Huwag tayong mag-iiwan ng mga basura dito at baka manuno tayo at magalit sa atin ang mga nakatira doon, ang sabi ko. Umuo naman si Anthony kasi naniniwala din siya na may ganon daw talaga. Habang binabagtas namin pabalik ang dinaanan namin ay bigla akong napatigil at nanlamig. Ramdam ko na may nakatitig sa amin o sa akin. Nilingon ko yung malaking bato na inuupuan ko malapit sa bukal kanina at nagulat ako sa nakita ko. May lalaking nakaputi ang buong suot na parang nurse pero walang bulsa sa magkabilang side. Yung mukha niya ay sobrang gwapo as in hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Matangkad at yung nakakuha ng atensyon ko ay lumiliwanag siya papadudot. Sa sobrang titig ko ay halos hindi na ako gumagalaw. Titig na titig lamang ako sa tao o kung ano man yung nakikita ko. Bumalik lamang ako sa huwisyo nung tinapik na ako ni Anthony sa muka. Bakit ka ba nakatulala dyan? Kanina pa kitang tinatawag, sabi ng boyfriend ko sa akin. May nakita akong lalaki na nakatayo sa may batuhan na inupuan ko at nakatingin lang sa akin. Hindi ngumingiti pero hindi rin galit as in tinititigan niya lang ako. Sagot ko naman. Nang biglang pumasok sa akin ang alaala ni lumiliwanag na nilalang na tagabantay ni Ramerson. Lalo ko napaisip noon at ang tanong ko sa aking sarili, ano bang klaseng nilalang yon? Papadudot. Samantala pagkasabi ko noon ay dali-dali akong hinila ni Anthony. Halika na, umalis na tayo dito. Bilisan mo kasi maghahapon na baka abutin tayo ng gabi. Wika pa niya. Sa kakamadali ko ay hindi ko na napansin na naiwan ko yung isang pares ng sapatos ko. Kaya binalikan ni Anthony at sinabi niyang wag na daw akong lumingon. Mauna na raw ako. Ewan ko ba't biglang ganon ang inasta ni Anthony. Dahil takot na rin ako ng mga oras na yon ay nagmamadali na din akong makaalis sa lugar na yon. Pagkarating namin sa itaas ay hinihingal kaming dala ng takot at pagod ay nadaanan kami ng isang matandang nagmamaneho ng motor na may dalang sako ng kahoy. Anong nangyari sa inyo at saan kayo galing? Tanong nito sa aming dalawa. Galing po kami sa baba kung saan ay may bukal at falls, wika niya. Parang naggalit namang bigla ang matanda. Umuwi na kayo at baka may naistorbo kayong hindi dapat maistorbo sa lugar na yon. Huwag na kayong babalik dyan kung pupwede dahil may nawawala na dyang babae na hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon, sabi pa ng matanda sa amin. Sa pagkakasabi sa amin ni Manong ay nanindig ang balahibo ko. Hindi ko magawang makapagsalita kaya hindi ko nasabi na may nakita akong lalaking maputi at lumiliwanag sa ibaba. Daladala ni Anthony yung bag ko at nakatulala lang ako habang naglalakad. Nilingon ko yung ibaba banda sa may falls at doon ay nakita ko ulit yung lalaking nakatayo pa din sa malayuan at nakatitig pa din sa akin. Sa takot ko ay hinila ko ang boyfriend ko at sinabing hindi na ako babalik sa lugar na yon.
Ito yung pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Dahil 2 beses na akong nakakita ng lumiliwanag na lalaki. Pero Papa Dudut, kakaiba ito kasi dumating ako sa point na napapanaginipan ko na yung lalaki. Gabi-gabi siyang nagpapakita pero ni boses o salita ay hindi ko narinig. Ganon pa rin ang senaryo, nakatitig pa din siya sa akin, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa boyfriend ko na napapanaginipan ko yung lalaking nakikita ko sa falls. Dinala niya ako sa kapitbahay nila na albularyo at doon ko nalaman na yung lalaking nakita ko ay isa palang puting engkanto. Ang sabi pa niya ay nakursunodahan daw ako. Hindi ko alam kung maniniwala ako pero nagdasal ako ng nagdasal na sana'y hindi ko na makita ang lalaking yon. Pagkatapos noon ay hindi ko na nga siya napanaginipan. Kaya ang buong akala ko ay tapos na ang problema ko. Pero ang buhay, alam naman nating puno ng sorpresa. Papa Dudut, lumipas sa mga taon at natapos din namin ni Anthony ang senior high school. That time ay pareho na kaming nagtatrabaho noon sa isang casino sa Parañaque City. Nagdesisyon kami ng boyfriend ko na bumukod na since same na kaming may work. Umaga ang shift ni Anthony at ako naman ay pumapasok ng gabi doon nga sa casino. So balik tayo sa pagbukod namin. So yun na nga, napili naming upahan ng boyfriend ko ay ang bahay ng kaibigan niya. Hindi kasi nila ginagamit at yung panganay niyang anak lang na lalaki ang nandun sa bahay. Describe ko lang po ang itsura ng bahay nila. Nasa dulong part po kami. May mga puno sa gilid ng bahay at yung CR ay nasa labas po. Yung bahay naman ay second floor at may 2 kwarto sa itaas. Doon kami sa kabilang room, yung pag-akyat lang sa hagdanan, pinto na agad ng kwarto namin at paglagpas sa kwarto namin, pinto naman noong sa panganay nilang lalaki. Since ginagawan pa siya ng room sa kabila nilang bahay, ay makakasama namin siya sa bahay at okay lang naman sa aming magpartner. Yung 2 room is hinati lang yon, kaya kurtina lang ang pagitan ng 2 kwarto pero magkaiba kami ng pinto. So ito na nga, paglipat po namin mga ilang araw lang nakalipas tuwing pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, ay may naririnig po akong humahakbang pataas sa hagdanan as in yabag na para bang nagdadabog. Hinayaan ko lamang kasi pagdating sa itaas ay diretso na sa kabilang kwarto ang tunog. Kaya hindi ko na pinapansin baka yung kasama lang namin sa bahay. Kinabukasan ay hindi ko na ikinuwento sa boyfriend ko yon. Kasi baka nga yung kasama lang namin yon pero Papa Dudut. Since mga 1:00 or 2 a.m. pa akong makakauwi. Pag pumasok ako sa work kaya gising pa talaga ako ng mga 3:00 para magpaantok. At yun na nga Papa Dudut, isang gabi pagka-uwi ko ulit sa bahay ay sinundo ako ng boyfriend ko. At kapag nasa bahay na kami natutulog din siya kaagad dahil kinabukasan ay siya naman ang papasok sa work. So ganun ulit, nagsa-cellphone lamang ako at tamang scroll sa TikTok. Maya-maya ay may narinig na naman akong paakyat sa itaas pero patakbo naman ang hakbang niya. Rinig na rinig ko talaga kasi mabilis ang tunog ng mga hakbang. Kaya alam kong patakbo yon. And yung hagdan is bato o sementado, pagdating sa taas ay kahoy na ang sahig. Kaya maririnig mo talaga ang mga hakbang. Nung narinig kong may tumakbo ay inisip ko na lamang ulit na yung kasama namin yon. Kasi doon ulit tumigil ang tunog sa kabilang kwarto. Pero maya-maya ay may tumunog na naman na padabog ang hakbang at tumigil yung tunog na yon sa tapat mismo ng pintuan namin. Kinakabahan na ako ng time na yon. So ang ginawa ko ay nilakasan ko ang volume ng cellphone ko at dahan-dahan akong tumingin sa bandang pinto. Wala namang anino or paa sa ilalim ng pintuan. Chinek ko ang time ng cellphone ko, 3:23 AM na noon. Kaya kinabahan talaga ako kasi hindi ba sabi nila 3:00 talaga kadalasan nakakatakot ang oras. Grabe na yung kaba ko noon at ginising ko yung boyfriend ko pero mahimbing ang tulog niya. Sinubukan ko mag-focus sa cellphone ko pero narinig ko na naman ang tunog ng mga hakbang na huminto sa tapat ng pintuan namin at papunta na ito sa kwarto noong kasama namin. Grabe ang takot na nararamdaman ko noong time na yon
dahil alam kong hindi yon yung kasama namin sa bahay, yung naririnig kong naglalakad dahil narinig ko siyang humihilik sa kabilang kwarto. Hindi talaga ako nakakatulog hanggang umaga, as in hanggang nagising na lamang ang boyfriend ko. Lumipas ang mga araw. Nagsimula na akong magtanong-tanong kung meron din ba silang naririnig na mga yabag sa labas ng kwarto tuwing madaling araw, pero wala daw silang naririnig. Kaya hinala ko noon, ako lang ang nakakaramdam. Dumating ulit ang gabi at pagsapit ng 3:00 ay muli ko na namang narinig ang mga yabag, tapos ay huminto na sa tapat ng pintuan namin. Dahil sa curiosity ko noon ay nagpasya na akong hanapin ito. Ewan ko ba kung paano ako nagkaroon ng tapang ng mga sandaling yon. Bumangon ako sa aking kama at agad kong binuksan ang pinto. Madilim ang labas pero may tila glowing blue akong nakikita noon sa aking peripheral vision. Nang lingunin ko ito ay nagulat ako sa aking nakita. Dahil nakita ko ay isang lalaking matangkad at maputi at lumiliwanag ang kanyang buong katawan. Halos kamukha siya noong dalawang similar na nilalang na nakita ko noon na kasama ni Remerson at doon sa falls. Guwapo ito, kulay ginto ang buhok at ang kanyang mata. And glow siya ng glow at nagsishift from bright blue to bright golden yellow. Nakatingin ito sa akin habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng katabi naming kwarto. Mamayang kaunti ay ngumiti ito sa akin. Sa puntong yon ay parang nawala na ang takot ko. Kasi nararamdaman kong mabait siya na nilalang at wala siyang masamang intensyon. Mamayang kaunti ay unti-unti siyang naglaho sa pamamagitan ng maliwanag na usok. Kinaumagahan pagsikat ng araw ay agad kong ikinuwento ito kay Anthony. Naniwala naman siya sa akin at sinabi nga niya sa akin na may napapanaginipan daw siyang lalaking similar sa description ko. Nang marinig ito ng kapatid ng landlord namin na ang kwarto ay yung mismong tinatapatan ng misteryosong lumiliwanag na lalaki. Sabi niya ay nananaginip din daw siya ng lalaking similar sa aking nakita. Dahil doon ay lalo akong na-curious. Samantala kinagabihan habang papasok sa trabaho, nagulat ako nang makasakay ko sa MRT ang dati kong kaklaseng si Remerson. Nagkwentuhan kami at nagkumustahan. At naikwento ko sa kanya ang nakita ko dati na lalaking nagliliwanag na nagbabantay sa kanya. Ayon ba? Mga guardian angels ko yun, sabi niya sa akin. Talaga akala ko engkanto, sagot ko naman. Hindi sila mga engkanto. Mga anghel sila ng Diyos na pinadala sa mundo para bantayan ang isang specific na tao. At maswerte ako na isa ako sa mga yon, wika niya. Pero hindi ba lahat naman may guardian angels? Usis ako kay Remerson. O lahat naman tayo ay may guardian angels, pero hindi lahat ay nakikita ng ilang piling tao. Ikaw maswerte ka kasi nakakita ka ng mga anghel, sabi pa niya sa akin. Tapos ay pinaliwanag niya sa akin na bakit hindi lahat ng anghel ay maaaring makita ng mga tao. Ang mga lowest ranking angels tulad ng mga guardian angels, archangels, and principalities ay hindi raw talaga ito nagpapakita sa mga tao. Ang second to the highest ranking na mga angels ay tinatawag na dominions, virtues, or powers. Yung tatlong nakita ko daw na mga angel ay yung mga virtues. Sila daw yung mga anghel na nagbibigay ng himala. At maswerte daw si Remerson dahil isang virtues ang guardian angel niya. Dagdag pa nito, magpapakita lang daw ang mga angel na ito sa isang taong banal o may mabuti raw na kalooban at may malakas na ESP or third eye. Sabi ko naman wala akong third eye. Balik sa akin ni Raymond ay meron daw ako, pero hindi ko pa lang daw nadidiskubre. Tapos yung mga highest ranking angels ay tinatawag na mga seraphim, cherubim at thrones. Nasa langit lamang ang mga ito at hindi ito nagpapakita sa mga tao. Nakikita mo yung angel na nagbabantay sa iyo? Usisa ko sa kanya. Oo naman, nakikita ko silang lahat. Katunayan ay meron ka ding angel na virtues na nagbabantay sa iyo. Swerte yan, Cindy, sabi pa niya sa akin.
Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa akin na mauuna na siyang lumabas ng tren habang ako naman ay napapaisip sa kanyang mga sinabi. At yun na nga Papa Dudut, hanggang ngayon ay nakakakita pa rin po ako ng mga glowing man na ayon kay Raymerson ay mga anghel. Hindi na ako natatakot sa kanila at kapag nakakakita ako ng mga glowing men ay nagdarasal ako na hindi dahil sa humihingi ako ng tulong kundi dahil sa nagpapasalamat po ako. And guess what? Palagi akong siniswerte sa trabaho man o kung saan man ako magpunta. Sa ngayon ay kasal na kami ni Anthony at may isa na kaming anak. Nakatira na kami ngayon dito sa Rising Sun Village sa Project 8 Quezon City. Kasama ang aking mga magulang na siyang nag-aalaga sa aking anak. Dito pa rin kami sa casino nagwo-work ni Anthony at sa awa ng Panginoon simula nang maging mag-asawa kami ay hindi kami binibigyan ng mabigat na pagsubok ng tadhana. Siguro dahil na rin sa binabantayan kami ng mga guardian angels namin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po at muli maraming salamat and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Cindy. Maraming salamat kay Cindy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Bilang mga Kristiyano, naituro sa atin ng mga pare at ng mga magulang natin na merong mga anghel na nagbabantay sa atin. Nilikha ng Diyos sa mga anghel para gamitin niya ang mga ito sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin. Ang mga anghel ay may kanya-kanyang natatanging katangian at ang iba sa kanila ay may pangalan at lahat sila ay may kanya-kanyang responsibilidad sa pamunuan ng mga anghel. Ngunit kasama pa rin ba natin sila sa mundo? Kung gagamitin sila ng Diyos para sa kanyang itinalagang plano para sa atin ay oo, tiyak na maaari natin silang makasama upang isakatuparan ang plano ng Diyos. Binabanggit ang mga anghel sa Genesis at sa aklat ng pahayag bilang mga saksi sa paglikha ng mundo. Ginamit ng Diyos ang kanyang mga anghel sa langit sa pagsisimula ng panahon at kanya silang gagamitin sa pagwawakas ng panahon. Sangayon sa kasulatan, posible na maraming tao sa mundo ngayon ang nakakasalamuhan ng mga anghel na hindi nila namamalayan. Kung kasama natin ang mga anghel sa mundo, ito ay dahil sa ginaganap nila ang layuning ipinanukala ng Diyos. Isang mahalagang paalala na hindi dapat na sambahin o parangalan ng mga anghel. Sila ay mga nilikha na nagkakasakatuparan ng plano ng Diyos at tinatawag nila ang kanilang sarili na tagasunod ng Diyos na gaya natin. Kung totoo man o hindi na maaari nating aktual na makasalamuha ang mga anghel, ang pinakamahalagang bagay ay ang maranasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Higit siya sa lahat ng mga anghel at lahat ng tao at tanging siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na mga kwento. Ganon din mag-subscribe sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.